They are not just enjoying the benefit of looting, yung pagnanakaw. Hindi lang po simple na tumatanggap sila. They are also manipulating public opinion. They are also manipulating information. Kagaya po ng mga pag-agitate nila ng anti-China, ang mga Duterte ay pro-China, yan po ay binayaran. Paid po yan na operation. Hindi lang ng Amerika, kundi itong mga bayaran ng media. Calculated po yan para palabasin na taksil ang mga Duterte at kanilang ipinagkakanulo at pinagtataksila ng mga Pilipino na hindi totoo. Kaya nga sinupalpal sila sa Senado ni Senator Alan Peter Cayetano na wala pong nawala ni isang katiting na pulgada ng teritoryo o even ng exclusive economic zone natin na pinagkanulo o binitawan ni Pangulong Duterte at wala po siyang ibinenta na teritoryo, yaman ng Pilipinas na hindi alam ng taong bayan dahil hindi po nangyari yon. At wala po yan sa katotohanan na nagbebenta ng soberenya ang mga Duterte at lalo na si Pangulong Duterte. You're correct to point out, Ma'am Lorraine, kung nagamit lang yung 50 billion to 100 billion na ginamit sa pamimili ng boto at manipulation sa COMELEC, ilang paaralan na naitayo and until now we are short of more than 140,000 classrooms all over the country, both elementary and high school. Sinubukan ni Pangulong Duterte na habulin yan with more than 20,000 classrooms built every year. Kukulangin siyempre ang panahon niya. Kasi napakahaba ng panahon na nag-suffer ang sektor ng edukasyon na nawala ng kulang ng pondo. Pangalawa, Ma'am Lorraine, when we were with the NTF-ELCAC, mga kababayan, yung Barangay Development Program na 2.4 billion pesos lang can already provide something of enormous impetus na itulak mo ang panimulang pagbabago sa 1,000 barangays. 2.4 billion lang. Ang sinasabi ni Ma'am Lorraine, how much more with 50 billion pesos? Napaunlarin mo ang kalsada, health center, access to water, market support, and other capitalization input sa mga malalayong lugar at mga liblib na mga barangay na pinag-iwanan ng gobyerno dekada-dekada na at sinubukang abutin ni Pangulong Duterte, and yet pag-upo ni Marcos ang unang tinanggal niya Barangay Development Program. Ma'am Lorraine. And ito, ang mga flood control ang inuuna niya na mga ghost projects. Kaya sabi namin ni Ma'am Lorraine dito, hindi ito nakikita ng mga pari madre na krimen at kasalanan ni Marcos. Ang nakikita nila, yung Mary Grace Piatos, na alam natin ito po ay puro mga uri ng kasinungalingan at propaganda na walang kamatayang ginagamit lamang, Ma'am Lorraine. Tapos Eric, may mga reports pa ngayon, Eric, mga kababayan, na yung properties abroad, no, imbes na diyan napunta, no, mga kongresista, Yan. mga public officials, Correct. mga bahay sila sa Europa, no? Tama. At bumibili sila ng golden passports. Wow. Half a million bawat isang tao, pero buong pamilya nila meron. Biro nyo yun? Grabe. And we're talking about mga newcomers in government, mga first time, no, na mga neophyte na congressmen, no, they didn't have millions to their name, and suddenly they're buying properties all over the world. Terrible. No, so, you know what, masakit pakinggan ito. At saka yung pa pala, no, yung mga dating walang bahay sa Forbes Park, ngayon may bahay na sila. Yes, that's correct, Ma'am Lorraine. No? You know what, there was somebody sent me a video of around January last year. There was a property in Forbes Park, nakasulat doon, property of the Department of Justice. And then nung sumabog yung flood control thing, tinanggal yon. So many things are happening under our noses na mga putang na mga magnanakaw na yan that should have and never ever forget, kasi talagang this was drilled into my head by PRRD. Pera ng taong bayan yan, pera natin yan. No, yung mga pinambili ng Manhattan na bahay ni Tambaloslos, ng diyan sa Spain may bahay siya Sa ma'am, sa Soto Grande. Soto Grande, sa Lake Como, mga I mean, really, people's money, our money, no? Yeah. So, habang masakit ito, lalo tayo dapat gawin natin gasolina yan para yan yung energy natin labanan ito. Correct. At ma'am, diyan sila natatakot bakit gusto nila ma-eliminate at ma-paralyze si Sara Duterte. Yeah. Kasi hahabulin yan
ng tamang gobyerno at Yeah. babawiin sa kanila. Yes, We yes. will recover this and they Yeah. will be put behind bars. Marcos, Romualdez, and all those members of their criminal plunderous gang na nagnanakaw, sigurado ako, no, itataya ko dito ang aming pusta ng karangalan namin ni Ma'am Lorraine sa aming paglalayag na ito na kung hindi gagawin niya ni Sara Duterte. Sigurado tayo na kapag siya ang naging Pangulo ng Bansa, isa yan sa hahabulin at papanagutin sila. Babawiin ito mga nakaw na yaman na ito at ito ay papakinabangan ng mamamayan kasama ng pagbibigay ng katarungan at paghatol sa batas sa krimen na ito na ginawa nila Marcos at Romualdez. Kaya na takot sila at gusto nilang ma-eliminate before 2028 ang isang Sara Duterte. So ang ganda, 'di ba? Ang ganda, parang ang daming sinasabi na nabibigay sa atin na information kung bakit nila ginaganyan si Inday, kung bakit nila kailangan tanggalin si Inday. Kasi si Inday lang ang may kayang sawatihin yan at talagang kaya niyang ayusin ang Pilipinas dito sa putang inang ginawa ni Marcos sa Pilipinas, 'di ba? Correct. Yung gahasa niya, ginangbang ang Pilipinas ng mga putang inang yan, di ba? I know I told my daughter, I'm not going to say bad words anymore, but I'm sorry, talagang nakakagalit talaga. So, it's just Inday. So, that's the good thing about this, no? We're already being shown who our next president ought to be. You Yes. want, gusto ninyong ayusin ang Pilipinas. You know, Eric, no? Of course, I don't want to believe in one public figure lang. No, I really think it's the Filipino people that should Of course. really magbabago. Ikaw talaga sa atin talaga magbabago, pero kasama nung pagbabago na 'yan ay ipinaglalaban natin ang nakikita natin ngayon na sinisira. Bakit nila? Why are they doing? They're expending so much energy and so much. The entire government machinery is being used to destroy Inday Sara. Why? Correct. Ask Yeah. yourself why. Isn't that amazing? No, I mean, you could look at her. She's an amazing woman. Really, I didn't know her kasi before PRR when I was working with PRRD kasi very strict yung nila yung separation nila no ng trabaho ko ito, trabaho ko yan. No? Hindi sila nagmi-mix-mix, no? Hindi sila yung party tayo. Wow, ate na yung Malacanang, party tayo, Pops. Tapos mag-fireworks pa. Hindi sila ganon. Hindi sila ganon. Hindi sila, they never went to Malacanang. Do you know that? Only for the oath taking. So, hindi sila squatter katulad nila nila Lisa Araneta na party na tayo, mga squatter ugali, pera ng bayan ang ginamit. And isn't that ironic that they look down on a probinsyano, pero in fact the probinsyano from Mindanao was the classiest, the most elegant, hindi magnanakaw, hindi squatter katulad ninyong mga naka Forbes Park kayo with your rent-seeking behavior, nagpapalibre kayo kahit droga ninyo, kahit yung pagsupa ninyo sa mga prostitutes, kami pa nagbabayad, pera ng taong bayad. Can you see how really classy the Duterte family is? So you can see with Inday, no, it's an amazing woman talaga. So now that I'm getting to know her, I'm so impressed. I'm really impressed talaga, Eric. Talagang there's some stories I cannot tell, no, kasi but what in privacy it was told to me in confidence, but what it says, no, is that this is a woman that is really, she was made for a time such as this. Yeah. At hindi siya takot, Ma'am Lorena, No. na mawala sa kapangyarihan. Sabi niya, kung hatulan ako ng Senado at i-convict nila, so be it. Yeah. Kung i-impeach nila ako, di-impeach nila ako. I will just do my job, I will stand for truth, and I will defend my office and integrity. But kung may numero sila, di sa kanila na yan. Taong bayan pa rin ang huhusga kung papayagan nila ang ganong uri ng pagbaliwala at pagbawi ng mandato at sovereign authority given by the people to the Vice President. Makita mo, ma'am, hindi siya yung kapituko. Kasi hindi ganon ang pamilya nila, hindi ganon ang tatay niya. Hindi ganon si Rodrigo Duterte. Kaya magandang pag-usapan yung binanggit mo, ma'am. If the greedy and corrupt politicians will have their way to manipulate the numbers both at the House of Representatives and at the Senate to remove Sara Duterte from office, then ang magtatanggol kay Sara Duterte, taong bayan. Doon ako naniniwala. At sa paniwala ko, ma'am, hindi ganon kadali gawin yon na tatanggalin mo ang mahigit 32 million votes
the highest so far, Ma'am Lorraine, sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Mandato ng taong bayan yan. At doon mo ma-appreciate si Rodrigo Duterte. When Leni Robredo was attacking Rodrigo Duterte's anti-drug and anti-criminality campaign at nagsisinungaling sa UN si Leni Robredo, a lot of people were suggesting, even inside cabinet of Rodrigo Duterte, Ma'am Lorraine, di po ba, to impeach Leni Robredo and remove her as Vice President kasi walang pakialam, walang kooperasyon sa administrasyon. Ang sagot ni Pangulong Duterte, ma'am, ay we respect, Sabi we niya, respect stop the that. mandate of the people given to her. And then She he said- has the mandate of the people to her. And the way he said it was wasn't rehearsed, no? He said, stop it. It was something Yeah. that he really believed. We just had an election. Nagsalita Yeah. ng taong bayan. Correct. Ang galing-galing Ganun talaga. lang siya kasimple. Yeah. Oh. So I think Eric, I think we have to wrap up na. Yeah, ma'am. I think that, Napahaba tayo. in closing, I just want to say, no, na kung umay na kayo dito sa mga political prostitutes sa Pilipinas, napakarami. Sampu-sampera. Pag kayo'y nauumay na at nakakita nyo drug addict, mga magnanakaw, mga sakim sa kapangyarihan, mga law benders, mga gustong maging president, mga ilusyonado, di ba? Alam nyo, tignan nyo si Inday para hindi kayo malugmok sa lungkot or sa hopelessness kasi si Vice President lumalaban na siya para sa Pilipinas at tanggap na niya ang kanyang destiny at ang destiny niya ay maging pangulo ng Pilipinas, no. At para sa akin, Eric, mga kababayan, pangulo ko na siya. Alam mo kung bakit? Kasi sa Constitution, when the president is no longer able to dispense his job, no, to do his job, then yeah, and obviously he's not capable. So Yeah. I'm never going to have a drug addict for a president. Yeah, Manigas I na agree. lang siya. Yeah. And that's the reason, Ma'am Lorraine, in closing, bakit namin ini-emphasize na ang lahat na ito mapapadali. Magiging mapayapa ang transisyon ng kapangyarihan dahil nasa batas po yan, as protector of the state and the people, the AFP can withdraw support from the Commander-in-Chief and recognize that the succession of power, as stated by the Constitution, will be the Vice President. Tapos, ganun pong punto namin ni Ma'am Lorraine. Hindi namin sila inuudyukan na mag-codata, na mag-power grab, na magkaroon ng labanan. Ang punto namin ay gumawa ng malinaw na paninindigan sa kapayapaan ng ating bansa. Maraming salamat, Ma'am Lorraine, sa pagsabaybay mo at mabuhay po kayo. Salamat, Eric. Salamat, mga kababayan. Ingat kayo. Magtulungan Ingat, bye-bye. kayo.